Ang baby ko! Ang baby ko! Ang baby ko! Ibalik mo ang baby ko! Loida! Sonia! Kumusta ang biyahe? Mabuti. Aba, hindi ka yata nagbago At hindi ka rin tumaba. Ito ba ang dalaga mo? Oo. Lenny, kamusta po kayo? Maganda. Ito anak ko, si Janine. Kumusta? Itong isang anak mo, hindi mo ipakikilala. Oo nga pala. Kumusta Ito, ka? mabuti. Ikaw, kumusta ka? Mabuti. Halina kayo. Tuloy. Dalhin mo na sa kwarto itong mga ito. Hindi na namin kayo hinintay, Loida. Unahin mo na itong mga Kasi bibigat siguro. gusto ng mama mo, isang araw lamang siyang iburol Ano pa at ito, ilibing na kaagad. Alam ko, Sonia. Alam ko. Kilala naman natin ang mama eh. Well, you've taken very good care of the place, Sonia. Oo nga. Yan naman ang trabaho ko eh. Bakit hindi kayo pumanik sa taas na makapagpahinga muna kayo? Mabuti pa nga. Janine? Lenny? Ha? Mamaya na kami. Talagang naghanda kami para sa pagdating ninyo eh. Naku, halika na. Mamaya na. Oo nga ho naman, sumabay na kayo. Asan ho ba si Lenny? Nasa kusina at may inaasikaso pa. Sige, kain kayo ng kain. Akala ko ba, Sonia, kumuha na kayo ng mga bagong katulong? Oo, bukas pa ang dating nila. Tsaka, di naman mabigat ang trabaho dito sa bahay. Nasabi niyo na ho ba, inay? Ay, nako, hindi anak. Baka mamaya, hindi pa matunawan yung mga yun eh. Bakit naman ho hindi matutunawan? Hihingi lang naman tayo ng donasyon para pambili ng mga balota. Pag natalo ho ako, nakakahiya eh. Ikaw naman kasi anak eh, sasali-sali ka pa doon. Alam mo namang mahirap lang tayo. Bakit yung kutsarita mo, dadalawa? Oh, Lenny! Gising ka pa! Nagulat naman ako sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Wala. Pinanonood na kita. Ano kasi? Uy, magkwento ka naman oh. Masarap ba ang buhay sa Amerika? Ha? Maganda, magulo, matao, maingay, lahat ng tao nagmamadali. Puti ka pa. Kakaingit ka naman. Alam mo,
Buong buhay na lang yata ako dito sa bahay na ito eh. Alam mo kung bakit pati ako nandito madalas? Kasi ini-imagine ko kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Lahat na ng gusto kong mangyari sa buhay ko. Tapos ini-imagine ko na yayaman din ako. Yan ang gusto kong mangyari sa akin. Makakapagsuot din ako ng magagandang damit. At makakapunta sa Amerika. Sana makatagpo ng lalaking mayaman at gwapo. Ako naman, basta ba makatagpo lang ako ng isang lalaking mamahalin ako ng tapat at makapagtayo kami ng isang pamilyang masaya, tama na sa akin yun. Yun lang? Aba, Lenny, you'll be amazed. Mahirap mangyari ang ganun. May boyfriend ka na ba? Sometimes. Bakit sometimes? Kung nandyan siya, di nandyan siya. Kung wala, nandyan naman ang iba. Lloyda, anong ginagawa mo dito? Naku, ang dumi-dumi dito. Matagal ko na kasing hindi nalilinis ang lugar na ito. Lagi ako nananaginip, Sonia. Lagi ko napapanaginipan ng baby kong dinukot. Matagal na yon. Mas makabubuti pang kalimutan mo na. Masasaktan ka lang. Alam kong ang mama ang kumuha para mapagtakpan niya ang iskandalo. Ibinigay niya sa iba. Sabi ng mama mo, Lloyda, hindi daw siya. Siyempre, itatanggi niya. Labing-walong taon ako nagstay sa States. Dahil ayaw niya na iskandalo. Pero alam mo ba, kararating ko pa lang doon. Nag-breakdown na ako. Ilang buwan ako na ospital. Nang lumabas ako, kinalimutan ko na lahat ang nangyari dito. Kinalimutan ko na ang tungkol sa baby kong nawala. Nagkaanak kami ni Fidel, si Janine. Pero kailanman, hindi ko na rin pinatawad ang mama. Patay na mama mo, Lloyda. Pabayaan na lang natin siyang manahimik. Sonia, tapatin mo ko. Anong nararamdaman mo? Buhay pa ba ang anak ko? Lloyda, hindi ko alam. Marco. Oh. Ilang taon na ba kayo mag-boyfriend ni Janine? Isang taon pa lang, pare. Namimiss ko na nga eh. Bira nga kami magkita eh. Nagkikita lang kami pagka nagpupunta ako sa Amerika. Buti ka pa. Ako, ewan ko, kumalas yata ako sa babae. Hindi naman ako pangit. May personalidad naman siguro ako. Pero ewan ko tuwing magkakagusto ako sa babae, sa iba nagkakagusto. Tatandang binata yata ako eh. Oo, pare. Relax ka lang eh. Dinadaan mo naman ang init na ulo mo sa kalye. Pero alam mo, yung babae niyan, nasa tabi-tabi lang yan. Yan ang magmamahal sa'yo. Naku, hinihintay ka lang yan dumating.
Sana. Dahil magpapakamatay na talaga ako. Eh, wag naman pare. Eh, hindi ko pa pinakikinabangan ng mundo eh. Biro lang. Basta, pag nasa harap niyo ako ni Janine, ha, huwag kayo maglalambingan masyado dahil naiingit ako. Marco! Janine! Hi! Hi! I miss you! Kamusta ka na? Ito, mabuti. Ikaw, kumusta ka na? Kahapon pa kita inintay. Naninibago na nga ako dito eh. Bored na ako, Marco. Hi! You must be Robert. I must be. Lagi ka sa akin kinukwento ni Marco eh. Matalino ka daw, tsaka mabait. Saan ang comfort room niyo dito? Doon, straight ahead. Halika, Marco, sa garden tayo. Pare, dali. Hi. I'm Robert. I'm looking for the comfort room. Doon. Doon sa bandang yon. Kapatid ka ba ni Janine? Kita mo nang naglilinis ang tao, no? Sorry Ang init. Grabe talaga panahon, no? Paiba-iba. Biglang init, biglang lamig. Ano bang kailangan mo? Yung comfort room. Oo nga pala. I have to change now. Sandali lang ah. Hindi ko makita yung comfort room. Bata pa ako, dinadala na ako dito ng papa. Alam mo, talagang hilig ko tong ganitong klaseng sport eh. Horseback riding. So what happened? Well, namatay ang papa. So I had to take over the real estate company. Business na lang ang pinag-aralan ko. Matagal na bang patay ang papa mo? Marco? May nasabi ba akong masama? Wala naman. Naalala ko lang ang papa. Ikaw, close ka ba sa father mo? Mas close ako sa mami ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masakyan ang daddy ko eh. Kaya sa pagbalik namin dito, I decided to get closer to him.
Lenny, anong ginagawa mo? Po, tinutupi ko lang po tong damit ni Janine po. Tinutupi mo sa katawan mo? Sige, tapusin mo na ang paglilinis nitong kwarto. Hubarin mo na yan damit ni Janine at baka katihin ang katawan mo. Dahil hindi sa'yo yan. Oho. Lenny, ako na lang ang kakausap kay Janine. Sa'yo na ang damit na yan. Ho? Oo, sa'yo na yan. Naku. Hindi ko malaman sasabihin ko. Salamat po. Maraming akong salamat. Aalis muna ako. Baka maiyak ako. Hindi ko kasi akalain na Lenny, pasensya na ho kayo. Ngayon lang ho kasi ako nagkaroon ng damit na ganito kaganda eh. Ang nanay ko kasi ang higpit-higpit. Lagi niya sinasabi sa akin na mahirap lang ho kami. Naghahanap lang ako ng damit para maisuot sa beauty contest namin sa eskwelahan eh. beauty contest. Sumali ka? Sa eskwelahan lang ho. Padamihan ng mga naibentang balota. Hayaan mo. Bibili ko ng balota para sa'yo. Nako, ang bait-bait niyo pala. Sana kayo na lang ang naging nanay ko. Huwag mong sabihin yan. Walang makakapantay sa bigat ng dugo. O huwag ka nang mahiya. Sabi naman ni Mami, pareho daw ang sukat natin eh. Sobra naman yata to. Nakakahiya. Wag na lang kaya. Siguro kahit isa na lang, no? Hindi ko naman kailangan ng mga yan Lenny, eh. ligpit mo na yung mga kurtina riyan. Saka na lang, wala akong importanteng paggagamitan ng mga yan eh. Ano bang wala? Isasama kita sa mga lakad ko eh. Kailangan mo ng mga damit na may susuot. Janine, kahit bihisan mo pa ako, ganito pa rin naman ang itsura ko eh. Hindi, Lenny. Maganda ka, okay? Kailangan mo lang matutong mag-ayos. Ang iba nga dyan, hindi naman maganda pero dinadalang sa confidence at forma. Maswerte ka at may natural beauty ka. Kaya lang, maski maganda ka, if you don't feel beautiful, hindi rin lalabas na magandang maganda. Alam mo, last year, yung nanalo sa eskwelahan namin, ang pangit-pangit nun. Pero siyang nanalo kasi siya pinakamaraming balotang nabenta. Ganda na ng pera yan. Bakit? Ilang taong ka na bang sumasali sa beauty contest? Ikaw ah. 3. Lagi ngang natatalo eh. Mahirap masanay sa luho. Masama. Hahanap-hanapin mo, hindi naman natin kaya. Nagmamagandang loob lang ho si Janine. Maski na. Matuto kang lumugar sa tama, Lenny. Bakit mas mabait pa sila sa akin, inay? Kayo ang ina ko, dapat mas nakakaramdam kayo kung ano ang gusto ko. Kung ano ang kailangan ko. Kung hindi pa ako nagsabi sa kanila tungkol dun sa balota, di hindi nila malalaman. Nahihiya akong obligahin sila. Inay, habang buhay kayong nagsilbi sa kanila. Natural lang na maging mabait sila sa inyo.
Ay, naku. I just love old houses. It's always a challenge to do old houses. Well, Alam mo ang plano ko? We're all gonna get our marbles, our chandeliers, our furnitures all in Europe. Hindi ba? wait. What will you do with my bedroom? Mediterranean. That's gonna be my motif. And besides, the color of the year is clay. But we have to get our wallpapers from Walmart. Ito, maganda to oh. Maganda Yeah, nga po, no? Nice. Robert, asan si Marco? Natutulog pa ho. Nag-overtime kagabi. May pinasasabi lang ho siya kay Janine. Aba, lumabas yata. Kay Lenny ko na lang ho sasabihin. Sige, mabuti pa. Lenny! Lenny! Ho! Nandyan na ho! Lenny, ikaw na muna ang bahala dito kay Robert, ha? May kausap lang ako. Sige, Robert. Well, Sige. ay, naku, Dito naman ako na. tayo. Let's see. Teka, tatawagin ko lang si Janine. Wag na. Bakit ba? Wala namang pinasasabi si Marco eh. Lenny. Pinili ko to para sa'yo. Excuse me, Bukas dadalhin pa kita na marami. Thank you. Sige, marami pa akong gagawin Iyon lang. Hindi man lang tayo makakapag-usap. Anong pag-uusapan natin? Lenny, paprangkahin na kita. Nung una pa lang kita nakita, pagkatapos nun, parati na kitang naiisip. Nasubukan mo na bang mabasted? 3 beses na. Ngayon 4 na. Salamat sa balota, ha? Lenny naman. Sinabi nang hindi kita type. Ang type ko, yung matured. Mabilis ako Tsaka yung may personalidad. Mabilis ko madidevelop Tsaka mayaman. Yun ang matagal. Tinan mo na. Kaya maghanap ka na lang ng iba. Nahuli kita noon, nakatingin ka kay Marco. Loko ka, may girlfriend na yun. Diyan ka na nga. Ayaw yata sa akin eh. Gusto kagaya mo. Ano? Marco, pwede mo ba akong gawing katulad mo? Pare, ano ka sira? Wala ko nalalaman dyan. Ang alam ko lang sa mga babae, dapat bigyan mo sila ng importansya. Dapat sila ang gawin mong pinakamahalagang babae sa buong mundo. Yun na nga ang problema eh. Akala ni Lenny siya na pinaka-importante. Minamadali mo naman yata, pare. Di ba minsan mo lang siya nakita? Partner, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Mauubusan na ako. Kaya tulungan mo naman ako. Iyaan mo, pare. Ilalakad kita. Kakausapin ko si Janine. Thank you. Kahit wag mo na ako sweldoan. Kahit wag mo na ako sweldoan. Sige, lalakad ko siya kay Lenny. Ewan ko nga ba kung bakit biglang tinamaan niyang kaibigan ko si Robert eh. Bakit ikaw? 1 linggo mo pa nga lang akong nakikilala eh. Niligawan mo na ako. Sa bagay. Marco? Be honest with me. Ano ba talaga nagustuhan mo sa akin? Alam mo, 1 linggo mo na tinatanong sa akin yan, Janine. Paano naman? I can't get a satisfactory answer from you. Hindi ka naman kasi consistent eh. Minsan sinabi mo mahal mo ko dahil maganda ako. Tapos, one time sinabi mo you love me because I can take care of myself. Sinabi mo pa mahal mo ko dahil gusto mong personality ko. Ano ba talaga? O baka tinetesting mo lang ako kung talaga mahal kita. Hindi naman. Kaya lang, syempre gusto ko rin malaman kung bakit mo ako mahal. Ewan ko. Basta't mahal kita. Yun ang dahilan. Dahil mahal kita.
Eh di wala na akong sinabi. O sige, pasok ka na. Good night. Pero teka muna. Oh, Teka muna. ano ka ba? Oh, bakit? Matagal kong napabayaan ang mga negosyo natin. But now that we're going to stay here for good, maasikaso na natin yan. I'm sorry to inform you though na maghihigpit ako. The damage has been done. Stocks have really fallen. I don't know Ma'am, what to do. phone call for Mr. Gonzales. Thank you. Talaga? Oh. Hindi ko nga alam Hello? kung ano, Si Fidel? ano gagawin ko. Ah, Should I sell or what? Sandali lang ho. Paano kaya ito? Paano tayo makakabawi? Pushing through with the project would be very difficult, sir. Yes, sir. Tsaka marami tayong bahay na nakatiwangwang. Sir? Di ba natin maaaring Mrs. ayusin yan? Nurao? Pwede ho, sir. Pwede. Sabihin mo, wala ako. You give me Eh 15 sir, days. Kaya yun. hindi ako marunong magsinungaling. Paano kang napasok dito? Mahaba But I'll na give you yun. the O sige, kakausapin ko. Sigurado ka. Sigurado, it will be very hard, but I'll do it. 15 Hi, days. honey. 15 days is enough, di ba? Oh, bakit ngayon ka lang tumawag? Tagal yun. Take me out for dinner weeks, naman, we were able to Fidel. do that Tayong before. dalawa lang. We have the same Hindi kasi problem natuloy yung now. appointment Magagawa namin ng din siguro kaibigan natin ko. yan. Hindi pwede, ang dami kong kausap dito, honey. Bigat tong ngayon. Basta hintayin No, kita but dito the sa bahay. circumstances Bye. involved almost it's, the pattern dyan eh. Remember 3 years ago? Maski ano pang gawin niyo sa akin, sir, tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ko. Basta huwag niyo lang ho ako tuturuan magsinungaling. Oo, naiintindihan ko. Pero magmadali na tayo at baka hindi ako umabot sa appointment namin ng misis ko Baka eh. makalimutan niyo ako, sir. Marami yung sekretary dito. Julie, ano Hindi, ang pangalan ko? Hindi kita makakalimutan. Matagal ka na bang nagtatrabaho rito, Christy? Julie, ano ho, sir? Hmm? Huh? Ilang buwan pa lang, pero huwag ho kayong mag-alala. Sanay ho ako sa ganito. Sandali lang, sir. Sandali lang. Fidel! What? Papa! Marco? Marco? Wala ito. Tulog na lang uli. Napagkinipan mo na naman yung ama mo, no? Gawa kitang kape. Palagi na lang yan, ah. Kailangan siguro patignan mo na yan sa doktor. Boring naman kung yan ang parati mong napapanaginipan. Sa bagay, ako gusto ko mapanaginipan ng ama ko. Para malaman ko kung ano itsura niya. Galit na galit nga ang nanay sa kanya nung nabubuhay pang nanay ko. Dahil binuntis lang daw siya, tapos iniwan. Bakit? Bakit ba ganun ang mga ama natin? Di mo maintindihan, puros mga problematic. Marco? Let's go. Marco? Napansin ko parang may mamigat kang problema. Ayaw mo bang sabihin sa akin? Don't you trust me?
Hindi ko pa kaya, Janine. Pagkaalam ko na, I'll let you know, okay? Ikaw ang bahala. Basta't lagi mong isipin, nakahati mo na ako sa lahat ng dinadala mo. Mahal na mahal kita. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Ba't di na lang kayo magmotel? Sa New York ba kayo nagkakilala ni Marco? Oo. Sa subway kami nagkakilala. Would you believe? Rush hour noon kaya lahat na lang halos ng tao nakatayo. Hindi pinapaupo dahil liberated daw. Pero si Marco, pinaupo niya ako. Tapos nagpakilalang Pilipino rin. After that, lagi na kaming sabay. Sa subway. Alam mo, nakakaingit ka. Ako nga eh, hindi ko pa natitikman ng magka-boyfriend. Pang-ilan mo na ba si Marco? Ikalima. Pang-5? Naku, edi siguro ang dami mo ng experiences, ano? Oo. Ang dami mo ng alam. We go to bed kami ni Marco. Eh ano naman ang ginagawa ng pills dyan? At saka Lenny, huwag ka sa aking maiinggit dahil nandiyan naman si Robert. Ay naku, musmus pa yun, ano? Halos magkaedad lang kayo eh. Janine, pwede ba wag mo nalang banggitin pa ang pangalan nun? Naiirita ako sa kanya eh. Ang kulit-kulit pa eh. Tsaka isa pa, gusto ko, yung katulad ng boyfriend mo.
Tignan nyo na lang ho, may gagawin pa ako eh. Loida, hindi ba katawa-tawa itong ginagawa natin? Hindi. Ililista nating lahat ang nakaregister ng mga batang babaeng ipinanganak noong 1971. Tapos, ititrace natin kung anong pamilya nila. Baka doon ko malaman kung nasaan ang baby ko. Libo-libo ang mga batang babaeng ipinanganak noong 1971. Tsaka hindi, anong gagawin natin? Pupuntahan ba natin silang isa-isa at itatanong natin kung mga ampun sila? Eh kung sa mga bahay ampunan kaya tayo pumunta? Naku, malaki na yun ngayon. Tsak na meron ng nakaampun. Lahat ng ari-arian ko, pati na mga shares ko sa iba't ibang kumpanya, ay mamanahin ng aking anak na si Loida. Sa kanya rin ang mga palaisdaan ko sa Cagayan. Ang aking kayamanan sa bangko na umaabot sa 10 milyong piso ay paghahatian ng pantay-pantay nina Loida, Janine at Lenny. Pero matatanggap lamang ni Lenny ang mana niya kapag ikakasal na siya. Para kay Sonia naman, dahil sa matapat na paglilingkod niya sa pamilyang ito, ay tatanggap siya ng 100,000 piso. Ito ang kagustuhan ko. Lagda, Excuse me, masakit lang ang ulo ko. At bakit ako sasang-ayon maski mali? Loida, yun ang gusto ng mama Ang mo eh. kagustuhan niya, lagi na lang ang kagustuhan niya. Siyang dahilan kung kaya nawala ang baby ko. Siyang dahilan kung ba't napakasal ako sa'yo. Si Ramil ang boyfriend ko, pero pinakasal niya ito kay Sonia dahil mahirap lang. Samantalang ikaw... Eh di ngayon inaamin mo na hindi mo ako talaga mahal. I'm sorry. Matatanda na tayo, Loida. And that was 18 years ago. Hindi na kailangan yung mga I'm sorry. Ang bait-bait niya, inay. Isipin niyo, mayaman na rin ho ako ngayon. Hindi na natin kailangang magtrabaho pa dito. Lenny, hindi tayo po pwedeng umalis dito. Bakit naman ho? Eh sobra namang utang na loob ang ipinapakita niyo sa kanila. Huwag naman sanang lumaki ang ulo mo. Magpasalamat tayo sa anumang grasyang dumating sa atin. Paging Miss Andy Vera, please report to the customer service right now. Miss Andy Nahatian ka na ng Vera, mana eh. please report to Hindi ka man lang customer nababothered. service right now. Mami, akala ko ba kayo na rin ang nagsabi na parang part na rin ng pamilya sila Sonia? Marami naman silang naitulong kay Lola eh. Sila ang nag-alaga sa kanya habang nasa States tayo. Pati ba isip mo na laso na rin nila? Ano ka ba? Mami, hindi mahalaga ang pera. Akala ko ba hindi kayo magkasundo ni Lola noon dahil sa masyadong mataas ang tingin nito sa pera? Miss Jennifer Aldana, telephone call at local 23. Miss Jennifer Aldana, telephone call at local 23. Sabi ko na nga ba, dito lang kita matatagpuan eh. Marco, totoo na to. Ayoko na talagang mabuhay. Ayaw yata talaga sa akin ng babae. Si Lenny na naman ba? Sa'yo may gusto eh. Hindi mo naman yata ako nilalakad. Sabihin mo na kasi sa kanya na talagang hindi siya pwede sa'yo. Pero sa akin pwedeng-pwede siya. Gagawin ko siyang reyna. Ha? Totoo? Oo, sige Marco. Saan mo gusto? Diyan na lang. Eh,
Sa labas na lang tayo, pwede? Kasi, makakasiwa lang ako dito eh. Lumabas? Sino kasama? Pwede ba? Pwede bang makausap yung sekretarya? Ba't ba ikaw ang sumasagot? Napahiya tuloy ako dun sa sumagot. Ikaw naman. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa nasanay sa akin? Meron ba namang asawang nasanay sa pambababae ng asawa niya? Oh, sige, sige. Tama na at baka kung saan pa mapunta itong usapan natin. May tatanong ako sa'yo, Fidel. Sagutin mo ako na matino. Hindi ba talagang ikaw ang nagnakaw ng baby ko nun? Bakit biglang napasok sa usapan yan? Sagutin mo muna ako. Wala akong nalalaman dyan. Galit ka sa akin noon dahil nadiskubre mo na hindi ikaw ang ama ng baby ko kung hindi si Ramil. Itinulak ako ng pambababae mo para bumalik kay Ramil. Tama na. Matagal na yun eh. Tapos na. Kalimutan na natin. Oh, tignan. Naku, ang ganda-ganda ng anak ko. Ang ganda mo. Alam nyo, ako ang magiging pinakamaganda sa eskwelahan. Anak, congratulations ha. Salamat ho. Salamat ho, inay. Sige na anak, at baka naghihintay na sila.
Bakit ho, inay? Hindi ho kayo sasama? Hindi na. Tsaka kasama mo naman sila Lloyd eh. At mahirap ang walang tao rito. Marami pa akong trabaho eh. Sige na anak at baka naiinip na sila. Oho. Ingat. Oho. Thank you very much, sir. Iha. Thank you, ma'am. Congratulations! Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you. Thank you. Congratulations, Hi. Iha. Marco! Naku, Marco, salamat. Salamat, Marco, ha? Sandali lang, Lenny. Mag-usap tayo sa garden. Maupo ka. Tatayo na lang ako. Okay. Ako, broad-minded na tao, ha? Mahaba ang pasensya ko. Alam ko kung ano ang akin at hindi. Kung may gusto ka kay Marco, tigilan mo. Dahil sa lahat ng ayaw ko, ang mga traidor. Tapos ka na ba? Matapang ka rin, ano? Ito naman ang sasabihin ko sa'yo, Janine. Huwag na huwag mo akong sasaktan ulit. Dahil pati nanay ko, hindi nga ako sinasaktan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Mga sibilisado tayong tao. Ang mga sibilisadong tao ay hindi mang-aagaw. Alam mo ba yan, ha, Lenny? Alam mo ba kung ano ang mga inaagaw mo sa amin? Huwag kang bastos. Huwag mo kaming tatalikuran. Sabihin niyo na ho yung sasabihin ninyo para makaalis na ako. Napamanahan ka lang na mama, lumaki na ang ulo mo? Yun lang ho ba? Pwede na ba akong umalis? Ano nila ako, inay? Napakababa naman ang tingin nila sa akin, sa atin. Hindi na ako makakatiis dito. Umalis na tayo, inay. Kung ayaw nyo, ako na lang ho ang aalis. Anak, huwag ka naman sanang magpadalos-dalos. Kung ang iniisip nyo ay ang perang mamanahin ko, madali na ho nating mababalikan yon. Basta ayoko na ho dito. Ayoko na! Lenny, anak, hindi ka po pwedeng umalis sa bahay na ito. Kung ayaw nyo nga akong umalis, ako na lang ang aalis. Sabi nang hindi ka po pwedeng umalis dito eh. Maupo ka nga't may sasabihin ako. Inay! Maupo ka! Upo! Inay naman eh!
Anak, siguro panahon na para malaman mong katotohanan. Nung pamang malaman kong babalik na sa Pilipinas sila Loida, pinag-isipan ko ng matagal kung ano ang dapat kong gawin. Kung tama ang binabala ko. Lenny, hindi kita anak. Sino? Si Loida. Ikaw ang nawawalang anak ni Loida. Kaya hindi ka dapat umalis sa bahay na ito. May karapatan ka rin dito. Ibig niyong sabihin si Mr. Gonzales ang ama ko? Hindi. Anak ka ni Loida sa asawa kong si Ramil. Dati silang mag-boyfriend. Pinilit akong ipakasal ni Nyora Virginia kay Ramil upang mailayo siya kay Loida. At kay Fidel naman ipinakasal si Loida. Dahil nga sa pambababae ni Fidel, natuksong muli si Loida na balikan si Ramil. At ikaw nga ang naging bunga ng kanilang relasyon. Matagal kong pinagtiisan ito nang malaman ko. Hindi nagtagal. Namatay si Ramil sa isang aksidente sa bus. Nasabi ko sa aking sarili, siguro, parusa na rin yun ng Diyos sa kanya. Samantala, pinagbuntis ka ni Loida. At para mapagtakban ng kahihiyan at iskandalo sa mga tao, pagkapanganak mo, ninakaw ka ni Nyora Virginia. Anak ko ito ni Loida? Hindi. Anak ito ng asawa mo. Sa'yo ang batang yan. Baka huhanapin ni Loida. Sasabihin ko sa kanya, ninakaw ang kanyang anak. Wala na siyang habol. Kaya sige, umalis na kayo at dalhin mo ang batang niya sa ibang lugar. Pinapunta na sa Amerika ni Nyora Virginia sina Loida para doon na manirahan. Ako naman ay pinabalik na rito sa mansyon. Dito ka na lumaki. Bakit ngayon niyo lang sinabi, Inay? Bakit? Patawarin mo ko, anak. Niloko niyo ko. Anak. Niloko mo ako! Anong kailangan mo? Gusto ko humingi ng tawa dun sa nangyari kagabi. Kay Janine ka dapat humingi ng dispensa. Inay? Inay? Anak. Nay? Akala ko mawawala ka na sa akin. Anak.
Anong nangyari? Nakausap mo bang ang mama mo? Hindi ho. Bakit? Nagbago ho ang isip ko. Maghihintay na lang ako ng magandang pagkakataon para sabihin sa kanya. Bakit? Gagawa ho muna ako ng paraan para mapamahal ako sa kanya. Tsaka ko na ho sasabihin na anak niya ako. Basta't magtiwala kayo sa akin, inay. Janine, May kailangan ka ba, Lenny? gusto ko kasing humingi sana ng dispensa dun sa nangyari nung isang araw. Tapos na yon. Hindi ko na pinag-aaksaya ng panahong isipin. Alam ko galit ka pa sa akin. Gusto ko sanang maging magkaibigan tayong muli. Tignan natin. Janine? Janine, ikaw ang mahal ni Marco. Na-attract lang talaga ako sa kanya. Mali nga na ipinagpipilitan ko ang sarili ko sa kanya. Maski siya, ipinagtapat niya sa akin. Noon pa, ikaw talagang mahal niya. Alam ko, natatawa nga ako sa'yo eh. Hindi ako marunong magtanim, Lenny. Ayoko na nagdadala ng kung ano-anong negative emotion sa dibdib ko. Don't worry about me, okay? Hindi mo sinama si Robert. Iniwan ko na lang siya sa bahay para makapagpahinga. Eh, kawawa naman, ang dami-dami niya ginagawa. At syempre, gusto ko solo kita rito sa park. Tayong dalawa lang. Okay. Kamusta ka na? Eto, birthday ko na next week. Nirequest ko nga kay Daddy na sa beach resort na lang natin gawin. Tayo lang. Kasama sila Lenny. Overnight. Marco? Marco! Ah. Ikaw talaga. Minsan very warm ka. Minsan naman very cold.
May problema ka ba? Problema lang sa negosyo. Yun lang. Akapin mo ko. Nanlalamig ako eh. Kapag nakasal tayo, ayoko nang magkahiwalay pa tayo. Ayoko matulad sa ibang relasyon dyan na nagtatapos kaagad. Ang gusto ko panghabang buhay. Hey, Marco! Janine! Kain na! Sige, mamayan lang. Bahala kayo. Basta ako, kontento na ako dito kay Lenny. Di ba, Lenny? Ewan ko sa'yo. Oy, maraming panahon din naman na hindi na natin nagagawa ang ganito, no? Naalala mo nun, Sonia? Kapag pumupunta tayo dito sa beach, hindi ba tayong dalawa ang takot na takot lumangoy kaya hanggang sa pagpang lang tayo? Ako naman, parang pambahay na lang yata talaga ako eh. Pero si Fidel, no? Lalangoy hanggang sa pinakamalalim na parte. Alam mo, may suspecha ako eh. Gusto lang makapanilip ng mga babaeng naka-bathing suits, kaya gano'n. Ngayon ay sasabihin ko na sa'yo, Sonia. Alam mo, maski na nung bata pa tayo, talagang galit na galit ako sa'yo. Oh, Oo. bakit? Kasi, lagi kang tama. Laging alam mo kung anong gagawin. Samantalang ako, lagi ako nalilito. Naghihintay na turuan ng iba. Remember? Ako naman, nung unang kukupin ako ng mama mo, 10 anyos lang ako noon. Ako, laking takot ko sa'yo. Oh? Kaya lang eh, pinilit kong mawala yon. Kasi wala naman akong pupuntahang iba kundi pamilya nyo. Oy, Danny! Oh, Magdagdag ka pa ng tao, ha? Siguro yung mga 5. mga 5 ho. Oo, kasi baka hindi nyo makaya yung dami ng hinihingi ng ating pagbabagsakan. Oo. At saka siya nga pala, sabi ni Mr. Ferrer, agahan ninyo ang labas bukas. Lagi naman ho kami maaga eh. Oh, sagot ka ng sagot! Baka hindi kayo makarating sa oras, ano? Nakarating ho kami. Ay, at ikaw, ha? Sipag-sipagan mo naman ang pagtatrabaho, ha? At hindi yan puro inom ng inom. Siya naman ho inom ng inom eh. Teka, sino yun? Ay, sandali. Mr. Gonzales? Hindi na ho ninyo ako natatandaan? Ako ho yung kapitbahay ni Elena. Nakalimutan niyo na si Elena? Sino hong Elena? Nakilala niyo siya rito noon. Ako pa nga ho nagpakilala sa inyo eh. Medyo maputi ho, maikli ang buhok, at saka katamtaman ng taas. Hindi ko siya natatandaan. Madalas ho kayong magtagpo sa bahay ko noon dahil ayaw ho ninyong machismis kayo. Kawawa naman si Elena. Nang iwan mo siya, saka lamang niya nalaman na nabuntis mo siya. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang kaya nagpunta siya sa Maynila. Nabalitaan ko na lamang na namatay siya at nag-iwan siya ng isang anak na lalaki. Hindi ko siya nakikilala eh. Baka nagkakamali kayo.
Marco? Buntis ako. I didn't know the best way to say it. Hindi ka ba natutuwa? Natutuwa, syempre. Dahil nakilala ko na rin ang tunay kong ina. Oya, ikaw lang ang pinagsabihan ko nito, kaya yang kadaldalan mo, kontrolin mo, ha? Opo, Doña Lenny. Kaya lang, parang kulang sa lahat. Kung iisipin ko, parang hindi lang ganito ang mangyayari. Ako natutuwa sa nangyari sa'yo. Bakit nga? Dahil hindi mo na ako tinatarayan. Ha! Ha! Pinilit ko kasi ang sarili kong isipin na hindi ka naman masamang tao. Talaga. Di ba ginaransya na ako sa'yo ni na Marco at Janine? Certified cute and kind. Ang hindi mo na lang natatanggal ay ang pagiging mayabang mo. Ah, yan talagang aking-akin lang. Meron pa silang isa pang hindi nagagaransyahan sa'yo. Ano yon? Ang pag-ibig ko sa'yo. Huwag na lang nating pag-usapan, pwede ba? Marco, kailangan pag-usapan na natin to ngayon. Hindi pa ako handa. Marami pang problema sa negosyo namin. Anong gusto mong gawin ko? Paglag mo yung bata. Marco! Hindi ko kaya yon. Buhay yon. Buhay yun ng anak natin. Hindi pa ako handang pakasalan ka. Bakit? May sinabi ba akong kasal? Ang gusto ko lang naman panagutan mo yung bata eh. Hindi ako. Ako kaya ko ng sarili ko. Kung panggastos lang ang tinutukoy mo para sa bata, handa akong panagutan yon. Hindi yon. Hindi mo ako naiintindihan eh. May humaharang dyan sa utak mo. Janine? Oh, bakit? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Nag-break ba kayo ni Marco? Oh, no. Ayaw niya akong pakasalan. Oh, baka naman hindi pa handa yung tao. Buntis ako. Punyeta. Parang nagbago na siya. Parang umiiwas na siya sa akin. Panagutan mo yung anak ko! Kapag handa na ho ako. Pinasok mo, hindi ka nakahanda. Bakit? Ikaw? Pinananagutan mo ba lahat ng babaeng pinuntisan mo? Ha? Tarantado po na talaga ito eh! Lumapit ka! Ngayon! Sige! Marilin mo ako!
Arinin mo ako katulad ng ginawa mo sa amo ko! Ako ang anak ni Jose Castillo! Patutupad lahat ng mga pangarap natin, Lloyda. Balang araw, magsasama rin tayo. Lloyda! Lloyda, gabi na. Bilisan niyo. Baka hinahanap ka na. Ramil, mag-iingat ka. Dali. Matagal ko na tinatago ang lihim na ito. Matagal ko na rin pinaplano kung paano ako makakabawi sa'yo at sa pamilya mo. Matagal nang nakapaon sa dibdib ko ang pagmumukha mo. Ngayong pagkakataon ko nang makipagtuo sa'yo. Marco! Robert! Imanal, kunin mo! Tulungan mo ako! Imanal! Asan? Yung baril! Kunin mo! Dali! Marco! Barilin mo! Barilin mo! Halika na! Halika na! Pakukulong ko sila. Janine, ngayon din makipag-break ka sa Markong yan, ha? Mga traidor sila. Oh, Mike, ano? Kumusta? Ano resulta? Ligtas na siya sa panganib. Mabuti na lamang at hindi tumama sa puso ang bala. Pinawawalang bisa na nga ho ang demanda. Oho. Kaya nga ako pinapunta rito at pinabibigay nga ho yan. Ganun po ba? Okay ho? O, kami na hong bala rito, Mrs. Ipapalo up na lang namin maigi ito, ano ho? Kabo, bahala ka na rito, ano? Samahan ko lang si Mrs. sa loob. Tayo na. Yes, sir. Paano, sir? Hindi na magdidemanda si Fidel. Gusto lamang niya kayong makausap. Binala kong magiganti. Kaya ako nakipagkilala sa inyo. Kaya rin ako gumawa ng paraan para mapalapit ako sa'yo. Noong ko pa alam na ang ama mo ang pumatay sa daddy ko. Pero wala akong ebidensya laban sa kanya. Walang yaka! Manloloko! Janine, mahal na mahal kita. Maniwala ka man o hindi, talagang mahal kita. Kaya nga nalilito na ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Janine, Bert, meron din ako kasalanan sa'yo. Robert, makinig ka sa akin. Pare, ginamit din kita. Pinaimbestigahan namin si Fidel. Nalaman namin na meron siya isang babae na anakan. Namatay yung babae. Kinupkup namin yung anak niyang lalaki. Inalagaan namin siya. Pinalaki namin siya, Robert. Inangkin namin siya para pagdating na araw magagamit namin siya. Robert, pero dumating ang araw.
Dumating ang araw na naging malapit ako dun sa lalaking yon. Napamahal na rin siya sa amin. Tinuring ko na rin siyang parang kapatid, Robert. Robert, ikaw yung lalaking yon. Minahal na rin kita para sa sarili kong kapatid. Ama mo si Mr. Gonzales, Robert. Robert. Pare. Wag! Tama na! Masama siyang tao! Awatin niyo! Hindi ako masamang tao! Robert! Kung masama ako noon ko pa ginawa ang paghihiganti. Umalis ka na dito! Umalis ka na! Janine! Umalis ka na. Lumayas ka! Hindi na bali maging disgrasyada ako! Huwag lang ako magkaroon ng anak na may isang amang mamamatay tao! Hindi ako mamamatay tao. Ang ama mo. Patawarin ninyo ako, Dad. Ni hindi ko magawang tamang ipaghiganti ang kaapihan nyo. Sana'y maintindihan niyo ako ngayon. Nalilito pa rin ako. Wala nang natitira sa buhay ko. Ngayong lumabas na ang mga totoong nangyari, Fidel, gusto kong ulitin sa yung tinatanong ko noon pa. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng baby ko? Wala. Nagalit ako nung malaman kong buntis ka kay Ramil. Pero hindi ako ang dumukot sa baby mo. Sino? Sabihin mo sa akin, alam mo ba? Ang mama mo. Kanino niya binigay ang bata? Hindi ko na alam yan. Inaamin ko, pinabayaan ko kayo mag-ina. Pinagsisisihan ko yan. Patay ng inay ko. Namatay siya nang wala kayo. Huli na pagsisisi nyo. Kaya nga gusto kong makabawi sa'yo. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Alam ko gipit ka eh. Pag-aaralin kita. Lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo ibibigay Huwag niyo akong suhulan, Mr. Gonzales. Hindi mo ba ako pwedeng tawaging Papa? Bakit? Dahil Nang mamatay ang inay, nabuhay ako mag-isa ng maraming taon. Binuhay ko sarili ko sa tulong ng mga taong kagaya ni Marco. Lahat ng klase ng trabaho natutunan kong gawin. Hindi ko kailangan ng isang ama. Anak kita! Dugo ko ang tumatakbo dyan sa katawan mo, sa mga ugat mo! At kahit anong sabihin mo, may karapatan ako sa'yo. Ako magsasabi ko nung karapatan ko sa inyo at huwag niyo ako sisigawan. Dahil hindi ko kayo kinikilala. Sige ho. Marami pa akong gagawin. Sandali lang, sandali lang. I'm sorry. I'm sorry, nabigla lang ako. Paano ko kikilalanin ng ganong klaseng ama? Basta na lang niya kaming iniwan. Ano man ang mangyari, ama mo pa rin siya. Kagaya ko, ano man ang mangyari, ina ko pa rin.
Si Mrs. Gonzales. Hindi ako naniniwala. Kung sino ang nagpalaki at nagmahal sa'yo, yun ang magulang mo. Wala sa dugo yun. Ang ina ko lang ang kinikilala kong magulang. Dahil siyang namatay para mabuhay ako. Alam mo, nung bata pa ako, nang sabihin sa akin ng inay na buhay pang ama ko, excited na excited ako nun. Tuwing hapon, umuupo ako sa harap ng bahay namin. Naghihintay na balikan niya kami. Maraming taon ko siyang hinintay. Marami talaga. He lost his chance. Anyway, kung sakali man na hindi pa ako handang tanggapin siya, siguro sa ibang araw. Eh ikaw, bakit hindi ka pa magpakilala sa inay mo? Nawalan kasi ako ng lakas ng loob eh. Natakot akong baka itakwil niya ako. Alam mo, nakakatawa yung mga nangyari. Akalain mo, pareho nating kapatid si Janine. Pero hindi tayo magkapatid. Hindi nga. Gina, ihanda mo na yung matamis. Opo. Noon, nagbuntis din ako sa ibang lalaki. Hindi sa daddy mo. Takot na takot din ako. Hindi ko malaman ang gagawin. Panay din ang iyak ko. Pero kailanman, di ko inisip na ipalaglag ang baby ko. Pagkapanganak ko sa kanya, ninakaw siya ng lola mo. Pinamigay sa iba. Dahil iskandalo daw. Magmula noon, hindi ko na nakita ang baby ko. Pero kailanman, hindi ko pinagsisihan na isinilang ko siya. Nasaan man siya ngayon, di man niya ako makilala hanggang mamatay ako. Ang importante, nabigyan ko siya ng buhay. Mami, kahit kailan, hindi ko ipalalaglag ang baby ko. Janine. Janine. Talaga bang nakapagpasya ka na, anak? Oo, Mami. I have to go away. I have to be by myself for a while. Siguro check-in sa isang apartel. Hayaan mo, itatawag ko kaagad kung saan. My mind tells me na huwag kang payagan. Pero papayagan kita dahil may tiwala ako sa'yo. Daddy, uminom muna ho kayo.
Thank you. Ito. Wag na, Daddy. Sige na. Sige na, kunin mo sa iyan. I feel so guilty. I feel so guilty about so many things. Sa'yo, nangyari sa inyo ni Marco. Si Robert, nangyari sa nanay niya, si Loida. I haven't been good bilang ama, bilang asawa, bilang tao. Masama akong tao. Sinira akong lahat ng buhay niyo eh. Daddy? Tama na ba yung pera? Kung kulang pa, tumawag ka sa akin, ha? Ang apo nyo. Sige, ha. I have to go. Daddy, mahal na mahal ko kayo. Huwag nyo nang pinapahirapan ng sarili nyo. I really have to. Baka magselo sa atin si Lenny, ah. Alam naman niya magkapatid tayo sa ama eh. Di pwede na kitang tawaging ate ngayon. Loko, mas matanda ka sa akin, ha? Una kang ipinanganak. Ba't mo ba ako binoblowout? Ibig mong sabihin, gusto mong maging good brother sa akin? Lumayo na nga ako eh. Ba't pa na yan dalaw niyo sa akin? Nagkamali yata ako nang iniwan ko ang address ko. Tungkol kay Marco, Umuwi na tayo. Janine, ako napatawad ko na siya. Hindi naman niya tinuloy yung balak niya eh. Ang daddy ba napatawad mo na? Nakipagkasundo ka na ba sa kanya? Nakita mo sana siya kanina. Mukha siyang devastated. Iba ang kaso ko sa ama mo. Sa ama natin. Pareho yon, Robert. Pare-pareho tayong naloko. Mahirap ang kaagad magpatawad. Pwede ba palitan na lang natin ang subject o umuwi na lang tayo? Janine, Ano ba kayo? Hindi nyo na ba talaga ako patatahimikin? pwede ba tayo mag-usap? Meron pa ba tayong kailangan pang pag-usapan? Pwede ba tayo mag-usap, please? Hindi pwede. Dahil ang mga taong pinagkakatiwalaan ko lang ang pwede kong papasukin. Janine, please, mahal kita. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi na kita mahal, Marco. At hindi na kita mapapatawad. Please. Meron ka ba bang gustong sabihin? Oo, meron! Gusto kong panindigan ang ating magiging anak. Huli na, Marco. Hindi ka na niya kailangan. At hindi na rin kita kailangan. Meron sana akong ipapakiusap sa'yo. Kung maaari lang, huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Ano ba? Halika nga rito. Kanina ka po umiinom eh. Baka mamaya hindi ka nagaganahan yan. Huwag mo nga akong pakialaman, ha? Ba't di mo sabihin sa akin? Marunong din naman ako makinig sa problema eh. Magulo ang buhay ko. Naguguluhan ako. Walang gulong hindi na ayos. Ano ba talagang problema mo? Yung isang anak ko, buntis. Ayaw naman panagutan ng lalaki. Yung isa naman, ayaw akong kilalanin. Oh, naintindihan mo na? Hay nako, magulo nga. Ako na lang ang bahala dito. Walisan mo na lang yung kabilang kwarto. Sige. Ay, senyorito.
Wala ba si Lloyd, ha? Kasama po ni Inay. Namili sila. Alam mo, matagal na kitang pinagmamasdan eh. Maganda ka. Ipaghahanda ko kayo ng kape. Mukhang nakainom kayo. Iniiwanan mo naman ako eh. Ayoko ho! Lumabas na ho tayo. Baka ho dumating si Inay. Hindi, dito tayo. Alik ka. Huwag ka nang pumula. May inisip. Senyorita. Dali mo muna sa kusina mga yan, Sonia. Oo. Ma'am? O ano? Andiyan na ba ang sir mo? Yun nga ho, ma'am eh. Lasing ho yata. Ando sa kwarto nyo. Nandun din ho si Lenny. Fidel! Walang hiya ka. Pati asawa ko nilalandi mo. Maniwala ho kayo sa akin. Wala ho akong kasalanan. Pinipuwersa ho niya ako eh. Sinungaling! Bayaan mo na siya. Pinagtatanggol mo Lloyd, ba siya? Wala naman siyang kasalanan eh. Ako Bakit? nag-ano eh. Itong magaling mong anak, pati asawa ko pinapatulan. Inay, hindi ho totoo yun. Anong hindi totoo? Ikaw na babae ka? Ninakaw mo na mga gamit ko dito sa kwarto. Pati asawa ko gusto mo pa rin nakawin. Pinagtagkaan po niya ako. Paano hindi kanya pagtatangkaan ipanay yung display mo? Noon pa ako nagtitiis sa inyo, Sonia. Noon pa ninyo ginugulo ang buhay namin. Total, nakuha nyo na ang kailangan yung pera sa mama. Kaya siguro ngayon, pwede na kayong umalis sa bahay na ito. Ako po pwede mo akong paalisin, pero si Lenny ay hindi. At bakit hindi? Pamamahay ko to. Pamamahay din niya ito. Ba, sumusobra ka rin naman, ano? Ngayon ay hindi lang mana ang gusto nyong angkinin. Lumayas kayo. Lloyda, buhay ang anak mong ninakaw. Pagmasdan mo si Lenny. Tignan mo siya. Siya ang iyong anak. Ang mama mo may kasalanan. Siya may kagagawa ng lahat. Anak. Anak ko. Kay tagal kitang hinanap. Kay tagal kitang pinanabikan. Huwag ka nang umalis, Sonia. Panahon na siguro para asikasuhin ko naman ang sarili kong buhay. Dito ang buhay mo. Tama ka. Buong buhay ko dito, tagapagsilbi sa mama mo. Tagapagsilbi sa'yo. Ginamit ninyo ako buong buhay ko, Lloyda. Ginamit ako ng mama mo nang ipakasal ako sa boyfriend mo. Nang magbuntis ka, ginamit na naman ako para mapagtakda ng iskandalo sa inyong pamilya. Ginamit akong tagapag-alaga. Ano pang natitira sa akin dito, Lloyda? Ano pa? Maski anak ko si Lenny, ay anak mo pa rin naman siya. Iyo ang dugo niya. Iyo ang 18 taon niya. Ako may maraming hinanakit sa iyo, Sonia.
Hindi ko lang sinasabi. Kung sa pakiramdam mo ay ginamit ka namin. Ang pakiramdam ko na may lagi ka naming kahati. Mula pang pagkabata. Hindi ko na nasolong pagmamahal ng mama ko dahil lagi kang nando doon. Si Remy lang tunay kong mahal. Pero sa iyo siya pinakasal ng mama. Ngayon, pati pala sa anak ko'y nakahati rin kita. Akala mo ba'y makatarungan para sa akin na nangyari? Napakaraming taon ang nasayang, Sonia. Hindi ko man lang naipakita sa aking anak ang aking pagmamahal. Huwag ka nang umalis, Sonia. Oo nga, inay. Kailangan namin ho kayo dito. Kailangan ko po kayo. Sonia. Ngayon ay magsasama-sama na tayo. Isang tunay na pamilya. Fidel! 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 Oh. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Ba't kaya ganun? Hindi ko alam ang iisipin ko. Kahit sino mabibigla. Mahirap makalimutan. Robert. Hindi ko wala siya natawag na papa. Maiintindihan ka niya. Hindi siya